Don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell button for my future videos. Thank you. Oh, ganito po. Pag yung mga pinalulugunan mong pullet or hen, dapat healthy pa rin sila, mapupula ang muka. Sige. Papakainin mo ba? Sige lang, Totoy. Ayo, tingnan nyo, nasa hardening na po yung isag na yun. Ayan, nagtamlay, sinama ko sa mga inahin para sumigla. Daman-dama po niya pagiging hari pag marami. Sige, pakainin mo na, Totoy. Baka makalabas. At ayan, pulang-pula sila. Sige, papasok ka ba? Buha sila. Ayan yun sila dyan. Hiwa-hiwalay po pagpapakain para ano po, makatuka lahat on time. Huwag magpaluan, maiwasan. May isa pong stag, part na rin ng hardening. Ano po siya? Dito. Daman-daman niya pagiging hari kasi ang dami niyang babae. Diba? Ano po? Ito mga yan na to. Umiitlig pa ito pero hindi ko ginagamit. Depende sa target. Para sa akin po, pag naglulugon, pinaitlog mo, binread mo, yung nagiging yung anak sakitin. Sa experience ko po. Kaya gusto ko pagka centralize pag nag-setting ako, nag-mating. Po. Sila. YLH Pongkan side. Saka po YLH Dark side. My own blend. Mamimili po ako. Dami na inahinto. Dati ko naman sila magagamit lahat. Tingnan nyo po pag every 15 days dinideworm and every 30 days dinidilaws. Mapupula pa rin. Lumulugo sila, mapupula ang mukha. Meaning healthy. Masigla rin yung stag talaga. May pahila na po yun. Temporary cord. Anytime pwede na itali. Para yung successor niya, yung sunod na stag, makatikim din maghari. Gusto ko po, bawat stag bago i-cord ay nakakatikim maghari. Para sa akin, mas buo loob, mas malakas. Hindi basta-basta kakala sa oras ng laban. Kaya pakalat lang Totoy pagpapakay para makatuka lahat. Huwag naman sobra. Pag napanisan po kasi, pag sobra dahil pakaila panis, tinuka niya yan, magkakasakit yung mga yan. Unang-unang mayayari, hindi magtutunaw. Doon na po natitrigger ang foul cholera. Gamitin ko po, mas gusto ko pong gamitin yung pullet or yung hen na nalugunan na. Para sa akin po, yung mas quality ang anak. Even sa size ng itlog, mas malalaki. Ito yung cam-cam line, hatch cam-cam line. Mga producer na po lahat to, mga proven hens ko na po ito na lamang sa panalo. Hindi ko po sinabing sigurado mananalo. Ipili pa po ako dito kung alin ang gusto kong palabasin. You're a breeder. Kapag yung gusto mong mapalabas na itsura o kulay, palo o yung quality ng manok ay na-produce mo, kaya mo, para sa akin you're a breeder. Kung ano po ang programa meron kayo, yun po ay nire-respeto ko. May kanya-kanya po tayo. Kung saan po tayo nananalo, edi huwag nang babaguhin, ituloy lang. Pwede ko na i-cord itong stag na ito, sariwa na siya eh. Inalisan ko po ng palo, binawasan, kasi tumatakip na sa mata. Kaya po bawas lang, hindi totally pungos. Kasi dapat po pungusan niyo po 7 months. Kasi kailangan niya ang palo hanggang 7 months lang. O kaya 7 months kailangan niya. Kasi yun po ang pag malamig, nagpapainit ng katawan. Pag mainit, siya naman nagpapalamig ng katawan ng manok. Kaya thermoregulatory in function po. Kailangan po niya yon. 7 months po dapat pungusan na isang stag. Tandaan niyo po yon. Pero bago po pungusan, kailangan naka-experience na at least 1 to 2 sparring. The following are pullets. Going 6
6 months old, 6 and 7 months old. Wala mo ka. Kadidiwang lang, kadidito. Kaya lang. Hindi pa po dapat gamitin sa breeding. Dapat po pagpulit para quality ang itlog at isisi. 9 to 10. 9 months, salang mo na siya. Pero 10 months, mo gamitin talaga. Para pusa nang nagpapakasta. Mahirap po pinupwersa. Nasisira po sila kasi pag ayaw magpakasta, papaluin ng broodcock. Pati broodcock naapektuhan, nagiging salbahe pagka sumablay yung kanyang pagkasta. Mainit ang ulo. Kaya dadala niya yung ugaling yun, namamalo ng inahin. Minsan kumakasta na, papaluin pa niya. So, dapat gano'n. Hindi po pinupwersa ang pagbibreeding. Mahirap po pagpwersahan. Dahil nakakasira po ng materyales. Tatatayo siya yung pulot nila. Tingnan yung balikat niya. Nakaprotrude yung left and right para ibig sabihin punong-puno ng lakas. Ito, yung dark side na ito. Pero wala, magdi-develop pa ito, pwedeng gumanda pa. Pero pag ganito yung age ko, hindi na ito magkakasakit. Kahit pa bumagyo. Unless nagutom, o na palo, nasaktan. Kaya po, igugrupo mo yung magkakasinlaki. Always group them according to size, not according to age. At marami kang paglalagyan. Paglaki po ng paglalagyan, mas gusto nila. Era po yung siksikan, overcrowding. Lakas pong sumira nun. Naman ako yung mga galapaluan, ayaw ko nun. Hindi may iwasan. Kaya pag bibigay ko ng pakain, dapat pakalat. Iba nila. Ganda ito. Itong grupo na to. Mga 25. Kinuha ko yung isa kanina umaga kasi maglungkutin, walang saktan. Ganun po usually bibigay. Diba, mga 2 months pa ito bago i-breeding. Kailangan ko ng delousing, deworming nito. Try nyo po yung Eurolibo. Paggamit ko as liver tonic, maganda resulta sa akin, kaya pula-pula yung mukha nila. Maganda rin sa feathers. Ayan. Ano bang composition niya? May dark side, may pangkan side. More on panicky side pala to. Heavy panicky. Medium station, pero yan po yung balikat na yan. Lagi ko sinasabi. Pag yan po yung magna 9 to 10 months, nakaprotrude lalo yan. Kung talagang balansyado siya. Ibig sabihin po kasi pag nakalabas yung balikat, punong-puno na lakas. Malalakas po. Ito po lahat maninipis ang paa. Hindi ako nilalabasan ng malaking paa. Dahil ayaw ko po niya malaking paa. Pag manipis po paa, para lapis sa paa, ayun po ay ang anak ay inihahampas niya ng todo talaga ang kanyang paa sa kanyang kalaban. Kapag lalaki po pa ay bumabagal. Ito experience ko pagka 4 to 5 years old di mo na magamit. Sa akin hanggang 6 years old gagamit ko last year. Minanalo pa sa WPC na magsi-7 na nga, 6 and a half na na dark side gulang, pero nagamit ko pa kasi malipis lang ang paa. Kung gumulang man, magdagdag man naman laki ng paa, konti lang. Huwag na yung parang matigas na talaga paa. Standard ko po yan. Kung ano po yung standard ninyo,